Magandang araw sa inyong lahat. Sa video o kwentong ito, tatalakayin natin ang isang napakahalagang issue na kinakaharap ng maraming Pilipino, ang pagkakautang. Marami ang natatakot, marami ang naniniwalang kapag hindi ka nakabayad ng utang, diretso kulong na. Pero totoo ba ito? Para mas maunawaan natin, ikukwento ko sa inyo ang buhay ng isang ordinaryong lalaki. Pangalanan natin siyang si Mang Dadong, 45 taong gulang, isang ama, isang manggagawa at isang Pilipinong napasok sa utang na halos sumira sa kanyang buhay. Si Mang Dadong, 45 taong gulang, ay isang ordinaryong Pilipino. May asawa, may 2 anak, at nagtatrabaho bilang karpintero sa isang maliit na barangay. Arawan ang kita niya. Kapag may proyekto, may pera. Kapag wala, kapos. Tulad ng maraming Pilipino, namuhay siya ng simple, sapat lang para sa pang-araw-araw. Isang araw, nagkasakit ang bunso niyang anak. Kailangan ng agarang gamutan at pera. Wala siyang ipon, at hindi sapat ang kita niya sa linggong iyon. Lumapit siya sa bangko, tinanggihan. Lumapit sa kooperatiba, kulang ang requirements. Doon niya naalala si Aling Nena, ang kapitbahay nilang kilala sa lugar bilang nagpapautang. Mabilis lang to, Dadong. Basta buwan-buwan ang tubo. Walang kontrata, walang malinaw na paliwanag. Isang papel lang na may pirma. 50,000 ang inutang ni Mang Dadong. 10% ang tubo kada buwan. Sa una, akala niya kakayanin. Lumipas ang mga buwan. 5,700 tubo kada buwan. Hindi pa kasama ang principal. Kapag late, may dagdag na penalty. Ang 50,000 ay naging 60,000 per 75,000, 102 pataas. Kahit nagbabayad si Mang Dadong ng paunti-unti, tubo lang ang nababawasan, hindi ang mismong utang. Parang hindi natatapos, bulong niya sa sarili. Dadong, kapag hindi ka nagbayad, ipapakulong kita. May utang ka sa akin! Natakot si Mang Dadong. Hindi siya marunong sa batas. Akala niya kulungan na ang kasunod. Pero dito mahalagang linawin ang batas sa Pilipinas. Ayon sa Saligang Batas ng Pilipinas, no person shall be imprisoned for debt. Hindi maaring makulong si Mang Dadong dahil lang sa utang kahit pa mataas ito. Maliban na lang kung may panlilinlang o estafa na wala sa kaso ni Mang Dadong dahil totoo ang pangangailangan. Walang intensyong tumakas. Patuloy siyang nagbabayad kahit hirap. Usurious interest. Ang 10% kada buwan, 120% kada taon, ay labis at maaring ituring na unconscionable interest. Sa maraming desisyon ng Korte Suprema, pwedeng ibaba ng korte ang sobrang taas na tubo. Pwedeng ideklarang null o void ang interest. Principal lang ang dapat bayaran. Protektado ang may utang laban sa mapagsamantalang nagpapautang. Isang araw, nakatanggap si Mang Dadong ng sulat, demand letter. Hindi pa ito kaso. Babala pa lang ito na pwede siyang idemanda sa civil court. Civil case lang, hindi kriminal. Kung sakaling magsampa ng kaso si Aling Nena, collection of sum of money lang ito. Walang kulong, walang arrest warrant. Ang titingnan ng korte, magkano talaga ang inutang? Makatarungan ba ang tubo? May kakayahan bang magbayad si Mang Dadong? Fingers pointing, shallow depth of field. Hindi po ako tumatakbo sa utang, pero hindi ko na po kaya ang tubong pinapataw. Ibinasura ang sobrang tubo. Principal na lang ang dapat bayaran. Pinayagan ang hulugan ayon sa kakayahan. Walang kukuning kalayaan. Kung sakaling hindi pa rin makabayad agad, hindi siya ikukulong. Ari-arian lang ang pwedeng habulin. May exemptions, mga gamit sa hanapbuhay, pangunahing gamit sa bahay. Ang batas ay hindi para parusahan ang mahirap, kundi pigilan ang pang-aabuso. Sa aking opinyon, ang kwento ni Mang Dadong ay hindi lang katang-isip. Refleksyon ito ng realidad ng maraming Pilipino. Marami ang nababaon sa utang hindi dahil tamad sila, kundi dahil may nagkasakit, may emergency, at kulang ang proteksyon ng sistema. Mas mapanganib kaysa sa utang ang kamangmangan sa batas. Dahil dito nagmumula ang takot, pang-aabuso, at pananahimik ng mga inaapi. Ano ang dapat gawin kung hindi mo na kayang magbayad? Ang pagkakautang ay hindi katapusan. Mas delikado ang takot kaysa sa utang. Mahalaga ang tamang hakbang. Unang hakbang, tanggapin ang sitwasyon. Huwag magpanik. Kapag hindi na kayang magbayad, huwag tago, huwag magpadala sa takot.
Tandaan, utang ay usaping sibil, hindi kriminal. Alamin at unawain ang iyong karapatan. Hindi ka pwedeng ikulong dahil lang sa utang. Ang pananakot ay bawal. Sobrang taas na tubo ay pwedeng questionin. Civil case lang, hindi criminal. Humarap, pero may hangganan. Makipag-usap ng maayos, mag-alok ng realistic na hulugan. Iwasan ang puro verbal na kasunduan at huwag pumirma sa mas malalang tubo. Humingi ng restructuring o reasonable na payment plan. Hilingin ang pagbaba ng tubo, pag-alis ng penalty at mas mahabang hulugan. Mas mabuting mabagal pero tuloy-tuloy. Idokumento ang lahat. Itago ang resibo, screenshots, sulat at kasunduan. Isulat ang petsa at oras. Tabihin ang ebidensya. Kung may pananakot, ito ay illegal. Kapag may pagbabanta o panghaharas, magreklamo sa barangay, lumathapaw o magsampa ng complaint sa tamang ahensya. Humingi ng tulong, huwag mag-isa. Lumapit sa abogado, PAO, barangay mediation o mapagkatiwala ang kamag-anak. Ang gabay ay nakababawas ng stress. Ihanda ang sarili sa legal process, huwag takutan. Kung may kaso, humarap sa summons, sumagot sa reklamo, at makipag-mediation. Korte ang hahanap ng makatarungan. Ayusin ang isip at damdamin. Normal ang stress at hiya. Ang utang ay hindi sukatan ng pagkatao. Mahalaga ang katapatan at intensyong magbayad ng tama. Panghuling paalala, huwag matakot. Huwag magpadala sa pananakot. Alamin ang karapatan. Humingi ng tamang tulong. Ayusin sa legal at makataong paraan. Ito ay pangkalahatang impormasyon, hindi legal na payo. Kung kaya, kumonsulta sa profesional. Ang may utang ay hindi kriminal. Ang takot ay nawawala kapag may kaalaman. At ang problema ay nalulutas kapag hinarap ng tama. Bilang panghuling paalala, mahalaga ring matutong makipag-usap ng maayos at mahinahon sa taong pinagkautangan. Ipaliwanag ang tunay na sitwasyon, maging tapat kung ikaw ay gipit sa pagbabayad at magpakita ng intensyong ayusin ang obligasyon. Ang pag-iwas at pagbabalewala sa utang ay kadalasang nagiging dahilan ng mas malaking problema sa bandang huli. Mas mabuting harapin ito ng maaga sa maayos at legal na paraan. Kung ikaw o ang kakilala mo ay may utang at nahihirapang magbayad, huwag agad matakot. Alamin ang iyong karapatan. Huwag maniwala agad sa pananakot. Ang batas ng Pilipinas ay hindi kalaban ng mahirap. Maraming salamat sa pakikinig. Kung nakatulong ang kwentong ito, ibahagi ito. Baka ito ang sagot sa takot ng ibang tao. Bago tayo magtapos, nais ko ring ipaalala na kung mayroon kayong mga tanong o personal na problema tungkol sa pagkakautang, huwag kayong mag-atubiling magtanong. Sisikapin nating sagutin ang mga ito batay lamang sa aking mga nalalaman at karanasan. Gayunpaman, malinaw kong sinasabi na ako ay hindi isang abogado. At ang mga impormasyong ibinabahagi rito ay para sa kaalaman lamang at hindi kapalit ng legal na payo. Hanggang sa susunod.